Napakalaki ng buwig ng saging mga kaparmers. Katatapos ko lang magpakain ng ating mga alaga. Ngayon naman, kailangan ko na magtanggal or putulin yung mga puso ng ating saging. Kasi pag hindi natanggal yung puso ng saging, hindi masyadong lalaki yung mga bunga. Kasi kumakain pa ito ng nutrients o maagaw. Kaya mas mainam natanggalin yung mga puso ng saging. Ito yung pinakamalaki. Ito yung banana blossom. Tinutukayan ng ating alaga. Tinatanggal ko lang yung makapal. Yung matanda na pinaka-petals ng puso. Yung mga nasa labas na mga alaga natin ng mga native, hindi nakakain yan. Dahil sawa na yan sa mga organic na kanila nakikita. Pero yung mga nasa loob, grabe ang tatakaw. Yung bingala natin, umutuka, kumakain. Mamaya meron tayong pupuntahan mga alas 8:30 hanggang alas 9. Papakita ko sa inyo yung ating pupuntahan. Kasi natin kaparmers, bibigyan tayo ng bingala o giniya. 3 piraso din. Noong nakaraan na araw, nag-order siya ng car trunk surprise para sa kanyang asawa. Sayang din kung itatapon natin, mas mainam na gawin nating snack sa ating mga heritage chicken. Tinatanggal ko lang yung matigas na part ng ating kinuha na puso. Napansin ko yung mga ibang native na manok, yung kinakain nila, yung pinakagitna, yun yung tinutuka nila. Hindi naman as in lahat kinakain. Meron silang part na pinipili. Ito medyo maliit. Yung banana blossom na dry sa supermarket, napakamahal. Ganito lang karami. Pinangahalo kasi sa humba at saka sa kare-kare. Iwan ko kung ano pa yung mga luto na pinaghahaluan nito. Tatlo na pinagsama-sama ko para isang sabitan lang. Dahan-dahan nilang tutukain yan hanggang maubos. Sa una kasi mga kaparmers, naninibago yan sila. Pero once na may tumikim at makita ng iba, dyan na sinimulan nilang tukain hanggang maubos.
Yung iba ayaw pang kumain. Busog pa kasi yan. Dahil kabibigay ko lang ng pampaitlog na pagkain nila. Pero yung iba walang kabusugan. Ayun na. Ginanahan na silang kumain. Kanina parang ayaw pang tikman. Ito ilalagay ko lang sa ilalim kasi posible nilang kainin yan pag naubos yun. Ito yung kanilang snack. Ito yung natira nung nakaraang araw. Yung iba nasa galaan na. Kahit hindi tayo nagbibigay ng maraming commercial fees sa kanila, hindi tayo palagi nagbibigay ng pagkain, kunti lang. Ang importante, pinapakain natin, sinasanay natin na nagbibigay tayo ng pagkain sa kanila dito sa ating labas ng triangle house para masanay sila na uuwi dito. Yung iba kasing mga manok, pag hindi yan nasanay na kumain dito, posibleng lumipat ng ibang bahay, sumama sa iba. Yan yung kinakain nila, yung tinutuka. Yan. Yung iba may pakpak na, pero mas gusto nila yung mga walang pakpak na puti, yung mga lumalakad na yan. Nabisi ako mga kaparmers. Kumuha ako ng talbos ng gabi, tapos takway, ukra, at saka itong malunggay. Ayan. British tayo eh, kasi kailangan juice lang. Malunggay. Ayan, kaparmers. Ito yung ating ulam dahil nagsawa na sa baboy. Alam niyo naman pag nagpipista, yan pataba ng takway. Masarap to na utan Bisaya. Sa waray-waray, utan waray-waray. Pag sa Tagalog, utan na Tagalog. Ayan. Iwan ko sa inyong mga lugar ano ang iyong tawag dito. Ayan. Nilawag kung tawagin. Tubig lang. Pero kung mayroon nyog mamaya kahit isang piraso, masarap dito. Ayan, yung
ating pag-ahalo-haloin. May okra, talbos ng gabi o taro, gaway kung tawagin dito sa waray-waray, at saka malunggay. Palaging hindi nawawala yung malunggay pag nagluluto tayo. Yan yung pinakamasustansya sa lahat. Namiss ko maggulay. Iba pa rin yung bumibili tayo ng gulay sa iba at saka yung tayo talaga yung nagluluto. Yung ating mga alaga, hindi matapos-tapos sa katutuka sa anay. Yung anay sa kahoy. Pusgo kung tawagin. Yung binagiwa-hiwa ko kanina. Yun pa rin yung tinutuka nila. Yung iba, wala dyan. Nandun sa galaan. Yun ang kung saan. Ngayon, aalis tayo, mayroon tayo pupuntahan. Siyempre, hindi makukumpleto yung ating Putan Bisaya kung walang tanglad. Ito. Ang bilis dumami, oh. Ito yung ating pangsahog para mabango. Mga ka-farmers, kadarating ko lang sa bahay, maggugulay sana ako, excited pa naman ako maggulay, pero sabi ni Mrs. meron kaming car truck surprise to Kaibaan, Tacloban City. So wala tayong magagawa, bibili tayo ng pagkain, saka na to, mamayang gabi na to gugulayin. Negosyo muna. Papunta kami ngayon sa bahay ni Sir National from Binwood Company sa Saudi Arabia. Ibibigay niya yung tatlong bingala o giniya. Yung bingala mo, sir, araw-araw mo yan makikita sa ating video. Maraming salamat. Magiging 6 na yung ating giniya. Malapit lang yung aming lugar sa kanilang lugar, kasi nandito kami sa poblasyon. Yung kanila is next na barangay, nasa gilid lang ng kalsada. Pagkatapos natin kunin, ilalagay muna sa bahay, doon muna itatambay. Mamayang hapon ko na pakakawalan dahil meron kaming urgent na car trunk. Nag-order si Sir, papunta naman kami sa Tacloban City, Kaibaan. Yun po yung aming di-deliver. Nasa worth 5,000 plus. Meron na yung bouquet at saka customized cake at customized balloon, at mayroong kasamang money bouquet. Nag-add siya for money. Yeah, additional for money bouquet. Saan yun, mama? Ito? Ha? Saan yun? Ito. Dito na kami tayo. Dito na kami sa bahay ni Sir. Ako kami ngayon kay Sir National. Ay, mamali na naman kami. Pagkani kami ni mo, mister. Kumusta ang birthday, ma'am? Ato, ma'am, nakita mo na, upload na namon. Ang video. Saan ko kan, sir? Hindi rin pwede mag-prank din niya, ano? May kilala mo. Kaya ka niya akon, doon man ngayon takmisis. Uyo haskulahan kay Dragon. Kasi rin kaya. Ari na. Tatlo, no? Tatlo. May pakawalan natin sa farm. May tangkal, hindi may tangkal. Kami. Salamat, ma'am. Tacloban gihap. May cartras. Ini, mo ada ma'am kay papadamo niya.
Papadamo nanay bago. Kay pag uli ko no ni sir, mabisita ko ni Yamon Farm. Kasi rin niya. Kasi nga kung mabisita kami sa Retio Farm na siya. Sunod na la daw ko no pag uli niya. Oo. Oh, amo nga niya sir nga amon. Oo. Sige ma'am, salamat. Thank you ma'am. Salamat. Nakali kami. Rari man la. Ayan. Nakita kasi niya may giliya kami ang farm. Kaya kaniya, may nagagiliya nga to ka-farmer. So yatag ko na lahat yung matutulo. Amo niya si Reyna. Madamit ko na dumamo. Sige ya. Ma'am, thank you ma'am. Salamat. Ano pa? Ano masasabi mo? Sir, nandito na. Hawak na ang bit. Nakuha na namin yung 3 guniya. Mamayang hapon namin papakuha lang sa aking mini farm. So, sunod, visit ka sa aking munting farm. Pwede tayo doon shot. Pakunti-kunti na. Malapit lang naman yung bahay mo. So, busy tayo ngayon dahil mayroon pa kaming delivery, car truck. Virgin yung customer. Rush order. Kaya ng umaga lang. Kaya mamaya ko na yung papagawalan kasama yung 3 giniya doon sa bahay. Marami na yung alaga ni Sir, sabi ni Ma'am. So sunod, pag uwi ni Sir, gusto ko rin na makabisit sa kanyang farm. Pabarya kami. Ayun, meron pang iba dun sa Palawan. Sana meron. Kasi 5,000 yung pinapalagay sa money bouquet. Tapos 2 dosina na rosas. Merong cake, may customized na balon. Yan po yung aming gagawin na urgent na customer. Kaya sa mga nandito sa Leyte, meron kayong mga mahal sa buhay dito sa Leyte, legit po, nagde-deliver po kami anywhere in Leyte. Pero mas mainam na car trunk ang iyong orderin pag malayo ang lugar na ating dideliveran. Kasi alam niyo naman kung napakalayong lugar tapos ang order niyo ay 500, 1,000, siyempre logi po kami sa delivery. Pero nadepende sa inyo kung mag-a-add kayo ng delivery charge, intindihin niyo na lang kung gaano kalayo. So nandito po kami sa Hulita, Leyte. So kung nasaan lugar kayo, anywhere in Leyte at selected area sa Samar, nag-deliver po kami ng flowers at saka car trunk. Kahit na na-request nyo na pwede nyong ipabili pagkain man yan or kung ano, kahit medisina, pwede namin bilhin kasama sa inyong surprise gift. Ayan, 5,000 mga kaparmers, 50 piraso na tigo 100. Yan po yung customer na yan po yung request ng customer para malaki daw yung kanyang money bouquet. Tara, gawin na natin. Dito ko muna inilagay sa parkingan, nilabas ko muna sa sako para hindi masuffocate. Mamayang hapon pakakawalan ko doon sa ating munting farm. Yan, 3 piraso. Ito na yung aming paggawa ng money bouquet na may kasamang 2 dozen of roses. Si Mrs. ang taga-repack. Grabe no, taga-repack ng pera. Sana all. Ako naman, gagawa ko ng car trunk. Gold at saka purple ang combination. Kanyang team. Empty ngayon sa likuran. Kaya ngayon, kailangan natin yun ang kabilis. Katatapos ko lang gumawa ng isang bouquet. Money bouquet. Ayan. Laki. Kasi kaya ito sa car trunk. Mixed flower. Pero lahat roses. Ang ibig ko sabihin is mixed roses. Mixed color pala. Merong gold, white, red, fuchsia, and pink. Saka touch of white. Ito po ay nasa 3,000 pesos. Lahat na ito. 3,000 yung bill. What I mean. Yung pera na inyong nakikita. 5,000 ba?
5,000 to? Sorry. Kaya pala ang laki. 5,000. Yung dalawa, nasa harapan kasi hindi na kasya dun sa gilid. Pag inilalagay ko sumusubra. Kaya nasa gitna siya, tapos 3 layer. Ang bigat. Ah, happy birthday, ma'am! Ano, ma'am? Ang sender, ma'am. Ikaw, niyan na lang, ma'am. May program kita, ma'am. Okay? So, ano, ma'am, nag-iisip ka pa, ma'am? Balik kayo na. Mabalik kami. Mabalik ko ini, ma'am. Na-high blood na yun, ma'am. Naniniguro na yun. Parang ko di yan nag-order. Adi, ma'am, butang natin. Ito yung binigay ni Sir National na mga bingala, 3 piraso. Isa nating subscriber na OFW sa Saudi Arabia. Sir, maraming salamat, Kaparmers. Thank you so much. Nagtatrabaho siya sa Binwood Company. Thank you. Pakawalan natin doon sa kulungan ng Peking duck dahil mas hindi sila makakalabas doon kasi maliliit lang yung butas sa kanilang bakod. Nandito yung dalawa. Nuno ka, matapang. Meron siyang palatandaan na nilagay na plastic. Ito siguro ang palatandaan kung lalaki o babae. Hindi pa nasasabi sa akin ni Sir kung alin dito yung lalaki o babae. Dito sa kulungan na ito, dito natin pakakawalan yung 3 bingala o giniya. Ito yung kanilang pagkain, pollard na hinaluan ng integra at saka hinaluan ng vitamin pro. Sana naman, pagbalik ko dito mamayang hapon, nandito pa sila. Ang hirap nito kung lumipad kasi yung taas nito walang net, pero mataas naman yung ating bakod kasi may net papunta sa taas, pero yung pinaka roof wala siyang net. Pero siguro naman hindi sila lalayo kung sakaling makalabas kasi sa labas nandun yung ating dati na bingala. Sasama sila doon. Ito yung aking katanungan na Sir National sa ating Kaparmers. Meron sila dito nilagay na palatandaan. Meron nakatali na mga plastic na merong kulay. Siguro palatandaan yan sa babae at lalaki. Naninibago pa. Ayan. Iba yung kulay nila sa nauna na natin na mga bingala. Nag-iingay yung ating mga Peking duck. Kakain yan sila kasi nakita nila yung manok na kumakain, pero kailangan ko yan hulihin. Ayan na. Yan mga masyel yan. Naninibago yung ating mga Peking duck. Natatakot yung Peking duck. Ang laki-laki ng Peking duck pero takot sa bingala. Dito tayo kayo. Medyo mailap pa. Hindi pa tayo kilala. Pero once na maging kilala tayo, lalapit sa atin yan. Naninibago pa sa lugar, oh. Ay, pasaway itong isang
Mga siga yan. Hindi pa masyado nakikihalubilo. Hindi bago sila sa lugar. Kaya tayo binigyan ni Sir National dahil doon sa kanyang farm is napakarami daw siyang giniya o bingala. So sunod sa pag-uwi niya, baka makapasyal tayo sa kanyang farm. Napasya itong mga native na manok. Bilog ka naman. Bilog na bilog mga kaparmers. Sarap ka naman nito na pinaupo. Lahat naninibago. Pati yung ating mga heritage seeker nagtitinginan dito sa loob. Alam nila na may bago. Yung ating bingala nasa labas. One, two. Yung isa nating bingala kahapon nandito pa yun. Ngayon wala. Hindi ko lang alam kung may itlog siya dito sa mga damuhan tapos naglilimlim. Yun po yung aking katanungan kung yung bingala ho ba pag nangitlog sa damuhan sila ba ay naglilimlim. Kasi nawawala yung isa. Dalawa lang yung nandito na bingala natin sa labas. Ang hirap nito pag tinerador, ginawang pulutan. Nauna pa sila sa akin. Yung isa nakalabas. Ang taas pala itong lumipad. Ha? Matakas. Gustong tumakas. Malakas. Balik dito, balik. Inaaway ng luma natin na bingala. Balik. Baka mawala. Sayang. Nakalabas yung isa kanina kasi napakataas ng lipad. Binalik ko dito sa loob. Yung isa nating bingala, nagsasagutan sila ng huni. Siguro naman pag nakalabas sasama doon. Pero yung isa inaaway nila yung mga bago na dating na bingala. May nangingitlog. Meron silang mga itlog ngayon. Meron pa nangingitlog dahil umaga pa lang. Yung binigay natin na puso, tatlo ito na iniwan natin dito na nakabitin. Iwan ko kung nasaan yung tangkay ng isa at saka yung mga bulaklak. Ayan o, ubos. Wala na. Tangkay na lang yung natira. Baka bukas o bakalawa pag nag-harvest tayo ng puso, yan na yung ating gagawin. Isasabit sa ating mga heritage chicken para gawin nilang snack. Gusto nilang tumakas kasi nakikita nila yung bingala sa labas. Napakaingan ng ating bingala. Ayan o, nandun sa may damuhan yung isa. Kaso yung isa nawawala, hindi pa nagpapakita. Kahapon nandito pa yon. Kahapon nakita ko ito sa gilid. Buhay pa. Pero pagdating natin ngayon, wala nang buhay. Ang salari nito, binugbog ng mga matatandang native na manok. Ibig kong sabihin, yung mga malalaki na mga native, pinagtutuka yung likuran hanggang nakalbo. Pinasok ko dun sa kulungan ng pabo dahil hindi naman nakakapasok yung manok. Wala talaga. Grabe yung damage. Kalbong kalbo. Bugbog na bugbog yung likuran.
Kaya ang gagawin natin, pataba sa kawayan. Buhay pa mga kaparmers, lumipad. So paano mga kaparmers, kung muna ay uuwi, mag-uumagahan, di pa ako nagkakape. So balik ako dito siguro by 1 o'clock or 2 o'clock para i-harvest yung ating mga saging na saba. Sobrang ano na, tugas na. Iwan ko kung ano yung tawag sa Tagalog, matanda na. Pwede nang i-harvest. Kahit ito nga yung latundan. Pag nasobrahan sa pagka-tugas ay mamimitak. Hindi maganda. So paano mga kaparmers, hanggang dito na lang muna. Shout out po sa ating lahat, sa ating mga silent viewer, sa ating mga bagong subscriber, sa mga kayo sulok ng mundo. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at lalo na sa iyong mahal sa buhay.